Magandang buhay mga kaibon. Nagbabalik na naman tayo sa ating munting channel. Yan, ang MBA Loop and Aviary. Yan, ang pag-uusapan pala natin ngayon yung mga binibigay kong mga vitamin sa aking ibunan. Yan, papatuloy natin yung usapan na yan pagkatapos ng intro. Welcome back mga kaibon. Yan, for today's video, yun nga, sabi ko nga, pag-usapan natin yung mga binibigay kong vitamins sa aking ibunan. Kung nga pala natin pag-usapan yung binibigay kong mga vitamins. Yun, kung bago ka nga dito sa aking YouTube channel, kung ngayon ka palang nanonood ng aking video, please like and share and subscribe na lang po ng aking MBA Loop and Aviary. Saka pa-share na rin po sa mga kakilala at kaibigan na nag-iibon. Yan nga, pag-uusapan natin yung mga binibigay kong vitamins. Yan. Bali, marami na rin akong binibigay na mga vitamins sa aking ibon. Pero itong vitamins na to, talagang ito na yung ginamit ko. Simula nung napalitan ko yung mga una kong binibigay na vitamins. Kasi nga, itong vitamins na to ay nandiyan na lahat. Siksik na yung mga nutrients na binibigay sa aking mga ibon. Tsaka hindi lang ito sa mga ibon, pwede rin sa pusa, aso, yan, manok, yan, sa kalapate. Yan, binibigay ko rin yan sa aking may mga racing pigeon kasi rin ako dito sa aking ibunan. Ayan din ang binibigay ko. Yun nga, ang binibigay ko nga sa kanila yung Bitmen Pro. Yan, mapapansin nyo, ang Bitmen Pro ay talagang naandyan lahat yung nutrients, tapos yung mga kailangan ng mga ibon natin naandyan sa Bitmen Pro na yan. Kaya yun nga, yung Bitmen Pro nga ay yan, multivitamins and mineral. Yan, kompleto na yan. Yung sinasabi ko kanina, kompleto na yan kasi naandyan yung electrolytes, amino acid, tsaka probiotics. Ayun yung mga kailangan talaga ng ating ibon na pangontra ng ng mga sakit na nakuha sa mga ibon. Tapos nakakapag pa yan, enhance ng immunity nila, nagpapalakas, tapos yan, mabilis na panunaw ng kanilang mga kinain. Tapos ngayon, siyempre ngayon tag-ulan, naandyan yung mga stress na ibon kasi nga sa lakas nga ng mga ulan, tapos sipon. Yan, pwede rin sa kanila yan. May anti-stress, tapos nagpapabilis ng pagpapalaki ng ating mga alagang ibon, lalo yung mga inakay ng mga alaga natin. Yan, pag yan ang binigay natin, talagang mabilis na lumaki. Yan. Tapos may pa yan, hindi lang yan ang binibigay ko, kasabayan ng ng egg 1,000. Yan. Yung egg 1,000 increase ng nagpapa-increase ng fertility ng mga ating mga breeder. Pwede rin nating ibigay yan sa mga nag-uumpisa nagpares tayo ng gusto nating mutation. Bago natin ipares yan, kailangan binibigyan na natin yan sila. Alam ba, nakahiwalay na yan sa cage, meron binigyan nyo na ng sariling cage yan. Start nyo nang painumin yan ng Bitmen Pro at egg 1,000 para yung mga vitamins na yan habang nag-uumpisa pa lang nasisiksik na sa kanilang katawan at pag nag-produce nga ng itlog sila ay 100% na fertile yung kanilang iitlog. Tapos nag-improve yan ng ng quality ng itlog, diba? Yung maganda yung malaki yung yung itlog, hindi siya mali kasi merong mga pag nilabas yung ibon mo yung maliliit na itlog, possible na hindi fertile yun. Kailangan talaga yung medyo yung size niya maganda tapos makinis. Yan nga, kaya nga pag binigyan niyo yan ng egg 1,000, sure yun talaga na
quality nga yung itlog na ilalabas ng ibon. Tapos, yung egg 1,000 ay continuous continuous production ng ating mga ibon. Halimbawa, nag-inakay na, nakapisa na, mga ilang weeks, makapansin nyo, magme-mate na naman yan. At mag-iitlog na yan. Sunod-sunod ang pag-iitlog ng ng ating mga parakeets pag yan nga ang binigay yung vitamins niyan. Bali, ang dalawa na yan ay magandang ibigay sa ating mga ibon. Bitmentro at egg 1,000. Gawin nyo rin yan sa inyong kung may mga bago kayong kung may mga vitamins kayong binibigay, pwede nyo rin ibigay ito. Paging alternate kung sakaling maubusan kayo ng vitamins, pwede nyo ibigay sa kanila itong dalawang vitamins na to. Yan, lalong lalo na ngayon, tag-ulan. Siyempre uso yung mga sipon, biglang magtatai-tae. Siyempre kung ano nga makakain ng ating mga ibon, yan ang pwede natin ibigay sa kanila. Yan. Diba, nagtatae, kailangan natin ng siyempre mauubusan ng mauubusan ng lakas yan. Nandiyan na yung electrolytes na sinasabi. Tapos yung amino acid, tsaka probiotics. Diba? Tsaka yan, binibigay ko sa kanila every other day. Yan bawa, Monday, Wednesday, and Friday. Yan, every morning lang yang ibibigay. Nagbigay kayo ng patuka ng 8 AM. Sabay nyo na yung vitamins na yan. Ngayon ang pagtimpla niyan sa isang 1.5, konting amount lang. Pagsama nyo yung dalawa, egg 1,000 at saka Bitmentro dun sa mga breeder nyo, yan dalawang yan. Pero pag yung dun lang sa suppliers nyo, yung mga hindi nyo talaga pa pwedeng i-breed, ang pwedeng ibigay lang dyan yung Bitmentro. Inulit ko, yung egg 1,000 tsaka yung Bitmentro, pwede nyo ipagsabay dun sa mga breeders nyo o kaya dun sa may bago nyong ibibreed. Yan, ipapainom. Tapos pag dito naman sa flight cage, yung mga bata, yung mga hindi pa siya breeder, ibibigay nyo Bitmentro lang. Ayun nga, yung pag titimpla nyan, turo ko sa inyo, 1.5 tapos konting amount ng basta kumulay lang sa tubig yung powder na ilalagay nyo, okay na yon. Hindi naman kailangan ng maraming yan, kasi konting amount, malakas na yung binibigay na mga vitamina. Yun, pagsasabayin nyo lang yan sa mga breeder at saka sa mga bago nyo ipapares. Tapos syempre hindi nyo ibababad ng buong buong maghapon. Morning nyo lang ibibigay ang vitamins na yan. Tapos pagdating ng bilang lang kayo ng 5 oras, magpapakain uli kayo ng hapon, palitan nyo na yung vitamins nyo kasi napapanis yan maiinom nila yan, pwede pang makakuha pa ng sakit yung mga ibon natin. Bali pag nagbigay kayo ng vitamins sa umaga, orasan nyo lang ng 5 oras, tapos palitan nyo na ng plain water. Kailangan yung yung malinis na tubig. Hindi natin pwede bigay yung maruming tubig. Napapanis nga yan para hindi siya mapanis. Fresh na pa rin yung naiinom nila. Tapos yung may tanong pala tong yung isang subscriber ko, bali sasagutin ko na lang. Bali ang tanong niya, Idol, bakit po kaya kinakalbo yung inakay ng ibon ko? Yun na, ito lang ang masasabi ko sa tanong mo, sir. Stress po yung ibon nyo. Siyempre baka nabubulabog yan or merong mga predator, yung kunwari pusa, yung aso. Ayaw kasi yun yung nabubulabog. Baka naaakyatan ng pusa yan. Siyempre yung mga pusa talagang makukulit yung gustong kunin talaga yung mga ibon. Kung pwede, ilalagay niyo sa lugar na na hindi talaga siya nabubulabog. Tapos para nga matigil yung
pag kukutkot niya ng o kaya kinakalbo niya yung mga inakay, pwede niyong bigyan ng yan, yung kukutkutin nila para hindi sila hindi sila pagtuunan yung mga anak nila, kasi nga kulang sa yan, calcium. Kumbaga bigyan niyo sila ng ng mineral blocks tsaka yung cattle bone. May nabibili naman sa mga mga pet shop, tapos sa online may nabibili yan, mura lang naman yan. Yun ang bigay nyo para ngangat-ngatin lang nila yan ng maghapon. Hindi na nila pagtuunan ng pansin yung inakay nila, hindi nila kalbuhin. Tapos meron pang isang tanong yung isang subscriber. Bali ang tanong niya, sir, kung nakondisyon na ba yung yung ibon, nakondisyon ko na po, hindi na po ba kailangan painumin ng vitamins ng fertility? Kailangan pa rin po. Ang sagot ko niyan, sir, kailangan nyo pa rin painumin, kasi nga yung vitamins ay yan yung nagpo-protect ng kanilang hindi sila magkaroon ng sakit. Kasi pag tinigil natin yan, nakondisyon na natin, napurga na natin yung ibon, tapos nabigay na natin lahat yung mga kailangan ng ibon, ibibreed na natin, tapos titigilan nyo ng pagbibigay, mababaliwala po yung yung mga binigay nyong condition sa kanila. Siyempre, continuous pa rin po yan. Kasi nga, ayan yung nagbibigay sa kanila ng panlaban sa sakit. Yan, importante po yan. Tsaka, yung production nga nung itlog, para maganda yung kalalabasan, patuloy nyo pa rin po yung pagbibigay ng vitamins. Yun lang po yung masabi ko. Sana nasagot ko nga yung nagustuhan nyo yung sagot ko. Gawin nyo na lang po para sa ikakaganda rin ng ating pag-aalaga ng ibon. Kasi tested ko na po yan dito sa aking ibunan. I-share ko na rin po sa inyo. Ganito na lang po yung aking masasabi. Pa-share na lang po ng aking MBA Loop and Aviary. Yan, tapos pa-subscribe yung mga bagong subscriber. Tapos tulad po nung dalawang subscriber, na kung may mga tanong din po kayo about sa pag-iibon, kung ano mga tanong nyo, comment lang po dito sa comment section, para pag nabasa ko po to, masasagot ko po, doon ko sasagutin sa i-upload ko na video yung mga katanungan nyo. Ganito na lang po. Sana po na may konting natutunan kayo, na konting tips na binigay ko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy breeding mga kaibon.